parang shower area. So pwede pala kayo mag-shower dito guys. So pwede na tayo mag-register guys ng biometric natin. Para siyang Face ID. Yung data roaming. Kapag dating nyo dun sa bansang pupuntahan ninyo, sa kanyo lang siya i-turn on. Welcome to Taiwan! Guys, huwag kayong magtagal sa Bank of Taiwan. Okay din sa Megabank pala. So yun lang masasabi ko. Pwede na kayong magpa-load dito ng inyong Easy Card. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Welcome back to another travel vlog. Another series tayo guys. And nandito na ulit tayo sa NAIA Terminal 3 Departure Drop-Off Area for another international flight. And syempre wag natin patagalin pa. Guys, we are going to Tai 3 Tai 2 Taiwan. Paulit-ulit na lang, no? So by the way guys, currently it is 7:28 PM na. At ang flight natin ay 11:35 PM going to Taiwan mismo sa Taiyuan International Airport. And we are going to fly via Cebu Pacific. So guys, ganito. Hindi ako mag-walk through sa inyo ng mga process natin, buong process for international flight dito sa NAIA. Siguro magsa-summarize na lang ako. Tapos meron tayong mga pupuntahang ilang lugar dito sa loob ng NAIA na mga hindi natin na-cover last time, okay? Tapos siguro hanap na tayo ulit ng mga kainan, kwentuhan tayo, sabihin ko sa inyo ulit kung ano yung mga pre-requirements na dapat nyong tandaan at saka mga documents na dapat nyong i-prepare regardless kung hanapin man or hindi, and so on. Okay? So guys, again kapag may mga international flight kayo, for sure maraming nagva-viral na mga post na naiiwanan ng flight, talaga nagmamatigas sila na may 10 minutes pa daw before their flight tapos di sila pinayagan. You need to be at the airport at least 4 to 5 hours before your flight. Gawin natin yung sarili natin as example. Diba? Katulad yan, 11:35 pa yung flight natin pero as early as 7:30 nandito na tayo. So ganun dapat kasi marami naman kung tatambayan guys sa loob. Don't worry. Mas okay na yung maghintay kayo, magkape kayo, kumain muna kayo kaysa naman magahol kayo sa oras, nagmamadali kayo, hassle, haggard. Hindi nakakaganda yon. Okay? By the way, bagong gupit tayo guys. Ayan. From Jeju Island, di ba? Kasi medyo hinahangin yung hair natin. Nakikita na si Ipa North. Kaya yan, nagano tayo, nag-clean cut ulit para naman sa panibagong travel series natin. So anyway, pagdating nyo dito guys sa airport, if ever lilipad kayo via Cebu Pacific, ang magandang gate na bababaan ninyo is gate number 5 at saka gate number 6 kasi yung mga counter pagpasok nyo is Cebu Pacific na. Tapos, ang ginawa ko guys, nasasanay na akong magbayad ng travel tax online kasabay ng ticket natin. Meron nga lang convenience fee na 50 pesos pero okay na yon kasi pagpasok nyo, hindi natin alam kung mahaba pila, maiksi man or hindi, at least nakapagbayad na tayo online. So wala na tayong problema doon. Diretso na tayo ng airline kiosk para mag online check-in or mag self-service check-in tapos diretso na kayo bag drop and then IO na. Ganun kabilis. At least hanggat kayang mapabilis or mapadali yung mga process ninyo sa bahay pa lang gawin nyo na. Especially the e-travel. Okay? Pag-usapan natin yan sa loob. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Biyahe tayo! So pasok muna tayo dito and syempre i-prepare nyo yung screenshots ng mga ticket niyo kasi hindi kayo papapasukin kung wala kayong biyahe or hindi kayo pasahero. Okay, dito pala sa gate, i-check na kung may flight talaga kayo, then pasok na tayo sa loob. Oh, by the way, dito pala sa labas, sa drop-off area sa NAIA Terminal 3, walang masyadong bago. Kaya pwede na tayong dumiretso sa loob. Tapos guys, dito pa lang sa gate pala, may sinasabi dito na yung self-check-in kiosk is available sa mga airlines na to. Papakita ko yun sa inyo sa loob, ha? Cebu Pacific, Air Asia Philippines, United Airlines. And guys, so nga pala, may mga changes sa mga airlines. Depende na lang kung international or domestic. Katulad ng Air Asia. Alam ko may bago dyan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya, ha? And guys, so pagpasok nyo pa lang, may sign na dito, self-check-in. Sundan natin. Sundan natin ang linyang to. Ayan. Tapos, ito agad yung bubungad sa inyo guys. Travel tax as of March. Meron pa rin, 1,620. Hintayin na lang natin, baka sooner or later ma-abolish na siya at lahat tayo masaya. Okay? So, dito tayo sa kaliwa. Ayan. Ayan yung mga linya. So, ito na yon yung last time na na hindi nagwo-work. So, sige.
Bago yan guys, merong weighing scale dito. Ayan. Tapos may weighing scale din doon sa gilid nung counter A na yan. And then may mga baggage wrapping service again dito sa pagpasok niyo sa gate number 6 at saka gate number 5. So weigh muna natin to. Okay, 15.7. Perfect. Alright. So sige, ito ang ganda oh. Merong linya. So ngayon, pagganahin natin siya ha. So as of March pa rin guys, meron pa rin naman yung mga yellow na check-in kiosk ng Cebu Pacific at OA yung haba ng pila ng lilipad. Ang dami, ang haba. Tara na, nabita. Cebu Pacific, blah 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 blah. Okay. Ay, gumana ng scanner. Pinapahiya mo ako, ha? Ay, sorry naman. Scan kasi. Ayan. Sorry na. Ha? Nag-online check-in naman na tayo guys. Pero gusto ko lang mag-print ng boarding pass at saka na luggage tag. Pwede na tayo mag-register guys ng biometric natin para siyang Face ID. Okay, so registration successful. Thank you, enjoy your flight. O di ba gumana siya ngayon? Tapos, next thing to do guys is syempre check natin yung mga monitor kung ano yung number ng airline counters natin dito sa Cebu Pacific. So, 11:35 going to Taipei, A17 to 23. Okay. So ito, ang haba guys. Tara nga, pila na tayo. Kaya, yung self backdrop, wag gumagana na for international. Ano super low? For domestic pa rin. Sila papunta sa'yo? Taiwan. Okay. Sige. Thank you. So guys, as of March, sabihin natin mid-March, hindi pa rin gumagana yung self backdrop for international ha. For domestic pa rin siya. Ayan ang meron dito. Okay. May lamesa kasi dito, parang ano, another layer of security. Check. Sige guys, pila lang tayo. Ang haba. Tignan nyo. Ay hindi, Turkish Airlines pala to. Dito lang tayo. Okay, sige. Kita-kits later. Alright guys, so alam nyo ba, sobrang haba ng pila dito sa Cebu Pacific. Ngayon ha, grabe, 1 hour tayo bago tayo nakapag-backdrop. 1 hour tayong pumila. So ganito pala, nasabi ko sa inyo kanina na yung self-backdrop is for domestic lang, di ba? If ever nakapag-online check-in na kayo, nakapag-print na kayo ng boarding pass at saka ng luggage tag, dalawa pa rin yung pila. Isang halo for international and domestic backdrop, tapos isang pila for document check. If ever international kayo guys, doon kayo sa document check, pumila. Wala masyadong pila. Okay? Medyo nasa kalagitnaan na ako bago ako pa na-figure out. Tapos nung dumating ako sa counter, kinonfirm ko dun sa mismong staff na ganun nga. For document check dapat yung pila natin. Tapos ito pala, marami kasi nagtatanong guys, kapag may international flight tapos naka-hand carry lang daw ba? Tapos nakapag-print ng boarding pass, pwede na bang dumiretso sa IO at hindi na dumaan dito sa counter ng Cebu Pacific? So guys, let me confirm na as of March, sabihin natin, itong lipad natin ngayon, na kahit na wala kayong iba-backdrop, kailangan nyo pa rin guys dumaan ng counter for passport and visa validation, just in case lang na yung bansang pupuntahan nyo is nagre-require ng visa or yung passport nyo is valid pa for 6 months. Let me confirm na Cebu Pacific lang yun na-confirm ko na kailangan nyo pa rin dumaan. Okay? Tapos may mga designated naman na kiosk for document check lang. Hanapin nyo lang yung passport and visa or pwede na rin kayo dito sa document check na to. Ayan, nakalagay, document check. Ganon. Kasi maraming nagmamarunong. Actually, alam ko na to matagal na. Pero maraming nagmamarunong sa mga Facebook groups na sinalihan ko. Kahit sa bansa pa na pag Cebu Pacific daw, pwede nang dumiretso. Pero hindi pwede. Kailangan dumaan muna kayo sa counter regardless kung may backdrop kayo or wala. Okay? So sige, we are done sa check-in process. And then, tara. Silipin muna natin guys yung immigration kung mahaba yung pila. Kasi medyo 1 hour inabot to. Kaya sabi ko nga sa inyo, maging maaga kayo dito guys. At buti na lang, hindi na rin tayo pumili sa travel tax kasi nakapagbayad na tayong travel tax ahead of time.
Okay? So, pwede tayong dumiretso sa immigration. Pero check ko muna guys kung mahaba yung pila. Kasi kung hindi, gusto ko munang kumain sa sa second floor, sa may food hall. Or, pwede tayong umakyat sa taas kasi nakita ko na open na yung McDonald's. So, sige, silipin ko lang yung silipin ko lang tong immigration. A few moments later. Alright guys, so perfect. Wala masyadong pila sa immigration. Pero ganun ang gawin nyo guys ha. Kung gusto nyo kumain muna bago kayo pumasok na immigration, lalo na pag may mga international flight kayo, make sure na silipin nyo muna kung mahaba yung pila. And baka mamaya-maya konti, humaba yung pila. Kaya make sure na nakamonitor pa rin kayo sa time, kahit na kumain-kain kayo kahit saan, para at least alam nyo kung ano oras kayo babalik at papasok ng immigration. So ito na siya. Ito na yung taas guys. Nakikita ko yung logo ng McDonald's Open na siya. Tara, labas muna tayo. So kung gusto nyo pumunta sa ibang floor at marami kayong dala, dito may elevator. Okay, so far guys, dito sa level 4, ang nakikita kong open pa lang is itong McDonald's. Ayan. At sarado na. So McDonald's pa lang guys ang open. Tapos doon naman sa kabilang side, Rocks pa rin. Ayun, tsaka Teppanyaki. Ayun, so baba na tayo sa second floor. So guys, nandito tayo sa second floor. So ito guys yung tinatawag na Mesa Food Hall. And actually, currently guys, nasa 8:55 na. So we still have 2 hours before our boarding time. Actually, may chance tayo or may possible na pwede tayong kumain dito. Pero ang gagawin natin, habang naghanap ako ng kainan, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga bukas ngayon na shop dito. And again, hindi to 24 hours guys ha. May mga shop na 24 hours, merong mga restaurant na hindi. Tapos i-montage na lang natin, pakita ko sa inyo ha, para at least magkaroon kayo ng idea kung sa kayo pwedeng tumambay. Actually kasi pwedeng tumambay dito kahit hindi kayo pasahero. Sabihin natin nagsundo kayo, naghatid kayo, pwede kayong tumambay dito. Okay? Mesa Food Hall in 3, 2, 1. Okay guys, so since nilibot na natin tong food hall dito sa may second floor, ang nanalo ay, ang napili natin kakainan ay Nanyang. Nanyang ata guys is Singapore, tawag doon, parang galing Singapore, ganon. Check natin. So guys, currently it's 9:13 PM na. Basta ang boarding time natin is 10:55 pa naman. So tama nga ako guys, Nanyang is a popular restaurant chain in the Philippines specializing in authentic Singaporean comfort food and cafe delights such as Hainanese chicken rice, kaya toast, and more. Okay. So last year ata, nag-try tayo sa Pancake House, which is okay na okay sa akin. Now, parang gusto ko, isa-isahin natin lahat to. Every time na may travel tayo, skip muna ako kay Blue Smith if ever maaga pa ako. Pero kung medyo limited time na lang tayo at kailangan kong doon na lang kumain sa loob, then pwede tayo mag Blue Smith. Ganon. Okay, so yung in-order natin guys is Chiki. Yung in-order natin guys dito is cheesy chicken chop noodle for 288, isang Hainanese kaya toast nasa 90 pesos at saka isang lemon iced tea na 130 pesos. Tsaren. Gusto ko sana magkape kasi gusto ko magkape. alam nyo na no. Gusto ko magkape, ay baliktad tuloy. Ay di ba kaka-open lang nila? Bakit ba may sira-sira tong mga to? Ayun, may kita ba? Alam ko kaka-open lang nito pero yung mga gamit nila sira na. So anyway,
Ayun, gusto ko sana magkape guys, kaso gusto ko matulog sa flight. Alam niyo ba, kanina, na-imbay na ako actually sa pila pa lang ng Cebu Pacific. Kasi ganito yung sistema nila. Dalawang line, isang halo, yung backdrop ng international at saka domestic. Merong isa, yung document check. Yung document check naman, hindi kasi siya malinaw kung para saan siya. Tapos, nung tinanong ko doon kay kuya, kung yung kanina, kung napansin nyo, yung nagtanong ako about sa self-backdrop, kung pang domestic pa rin siya or pwede na international, sagot niya domestic pa rin, di ba? Tapos tinuro niya ako doon sa pinilahan natin, which is backdrop for international and domestic, kahit sinabi kong going Taiwan. Tapos pagdating dun sa pila, ang sistema, pwede pala tayo dapat dun sa document check. And then, ang nakatoka lang guys na counter or staff, sige. Yung sa chicken chop noodles, sir. Thank you. Complete order na tayo, sir. Hindi pa, meron pa akong kaya toast. Ayun. Ito na ito. Ayan yata. Puputi ko yun. Ito na ulit. Ayan na. Thank you. Ano ko na po yung table namin. Sige, salamat. Po, enjoy. Thank you. So ayun, going back. Sa pinilahan ko, dalawa yung nakatoka na staff for the counter ha, sa counter to. Tapos doon sa may document check, 3. And then itong si kuya na nag-a-assist doon sa mga nagla-last call, kumbaga, na passenger. Nila-last call niya yung mga passenger. Eh, ang daming ano guys, nakapila pa na last call na. Ang ginagawa niya, 2 na lang yung counter namin. Pinapasingit niya pa yung mga nagmamadaling pasahero doon sa counter namin. Eh, pinakamahabang pila yung sa amin. Tapos, doon sa may kabilang pila, easy lang sila, smooth, sobrang bilis. Kasi doon sa pila ko guys, meron ako nasa unahan, lumipat sa kabila. Natapos pa, nauna pang natapos sa akin. Tapos nung natapos sila, parang naghintay pa ako ng 20 minutes bago ako matapos sa pila. Gusto ko sana magreklamo guys, gusto ko na sana, pero syempre kinakalma natin kasi parang nanghihinayang ako eh. Kasi may mali sa process nila. Ganun. So anyway, okay na yun. Chill pa rin naman tayo at saka dapat everyone is happy. Ayan. Ayoko naman syempre pagalitan, pero gusto ko lang pagsabihan para baka hindi nila nakikita yung sense nung ginagawa nila. Kasi it doesn't make any sense kung sumunod ka na sa rules nila na mag-online check-in, nag-print ka pa ng boarding pass, nag-print ka pa ng luggage tag, tapos ang haba-haba rin ng pila mo. Diba? Parang nakakaloka lang. Cebu Pacific ha? So anyway, ito na yung food natin. Ayan. So we have the kaya toast guys. Masarap to in fairness. Pero gusto ko yung talagang authentic kaya toast na merong egg. Kaso wala sila daw dito noon, yung set meal. Wala sila. I think kailangan mo umorder ng separate na egg. Tapos meron dito. Ano nga ulit to? Sorry naman kay Blue Smith. Pass muna ka kay Blue Smith. So ito yung cheesy chicken chop noodle. Cheesy chicken noodles. And then, iced tea natin. Alam niyo yung mga iced tea na literal yung nasa mga Lipton, ganun siya na nilagyan ng lemon. Normally naman, ganun talaga yung mga lemon iced tea. So let's go. And I think isa to sa mga store ata na hindi 24/7. Tanong natin. Ate, 24/7 ba to? 24/7. 12. Ano oras open? 4. Thank you. So, ano lang sila guys, from 4 a.m. to 12 midnight. Kain tayo. Alam niyo yung yung lasa ng noodles na, alam mong noodles sa ibang bansa. Kasi sa atin medyo malasa. Ito medyo may pagka-bland ng konti. May lasa naman siya, pero yung lasa ng gulay, parang ganun. Nakakatuwa naman. Dito rin sa restaurant nila, nag-serve din sila ng service water tsaka lemon water. Sakto lang guys yung lasa nung noodles niya. Lasang pang galing Singapore talaga. Mas sanay ako sa noodles ng Thailand. Tapos tikman natin itong cheesy chicken chop. Tumawi sa chicken guys. Masarap. Lasang-lasa mo yung cheese.
In fairness guys I think for the price, medyo fair enough dun sa 288 itong kinakain natin. Yung chicken lang niya is parang 5 peraso. Ano kasi siya, para siyang pork chop type, kinat-cut into 5 pieces. Pero okay, alam niyo naman yan, chicken is light. Ay, oh my god, pag tumagal yung lemon, biglang nag-flashback sa akin yung palagi nating iniinom sa Taiwan, yung black lemon iced tea. Ganun na ganun yung lasa niya guys. Oh my god, pupunta na tayo doon. In fairness, okay to. At saka tikman na natin ito pala. So meron siyang honey. Ito talaga yung typical na kaya toast. Butter pala to. wala siyang cheese guys Tapos may pang sana sa may yung egg. In fairness, lasang lasa niya yung natikman natin sa Singapore. Medyo na parami lang yung spread niya ng yung honey, ito, parang jam. Masyado lang matamis. Dining. Total bill pala natin guys is 588. Kaya pala tayo kumain guys kasi naalala ko ang dating natin sa Taiwan is around 2 p.m. 2 p.m. ata or 1 p.m. 1 a.m. pala, sorry. Kaya diretso na tayo tulog dun for sure. Moments later. Alright guys, so we are done kumain sa Nanyang. In fairness naman, okay naman yung food. Medyo so-so lang sa pansit. Pero yung iced tea at saka yung chicken, okay. Then, medyo matamis lang yung paglagay ng spread sa sa may kaya toast. Pero okay din. Binawasan ko na lang. Tapos medyo okay na. Hindi lang siya kompleto yung kaya toast experience kasi wala yung egg. So yun. Hindi ko rin natanong kung pwedeng umorder. So anyway, we are done. And currently, nasa 9:41 p.m. na. So we still have 1 hour and 10 minutes para sa boarding time. Or tama, boarding time. Tapos pasok na tayo. And so far wala namang bago. Aside dun sa McDonald's sa taas. Yun pa lang. Tapos wala akong nakikitang bago dito. Kaya tara, punta na tayo dun sa may immigration. I'm early. Okay, so guys, if ever syempre na meron kayong international flight at gumagawa na kayo ng mga itineraries ninyo, like yung mga documents and so on ahead of time, so make sure na lang na gawin nyo na lang din yung e-travel ng mas maaga. Just go to etravel.gov.ph, mag-register lang kayo, mag-sign up kayo for departure, then okay na yon. Tapos pag babalik naman kayo ng Pilipinas guys, kailangan nyo rin mag-fill up ng e-travel for arrival naman. Okay? And again nasabi ko na to sa mga previous vlogs natin na ang mga arrival cards sa ibang bansa like Taiwan, Bangkok, South Korea, lahat yon libre lang. If ever may mga links kayong kinilik tapos nire-require kayong mag-input ng mga credit card information ninyo, that's a no-no. Okay? So yun lang naman yung share ko. Tapos ang bago sa e-travel guys, hindi na tinatanong doon kung nakapagbayad na ba kayo ng travel tax ahead of time. Wala nang ganun. Okay? And again bago kayo dumating sa mismong pila ng immigration, make sure na meron na kayong e-travel kasi pag wala pa at na-detect nila sa system nila tapos biglang mahaba pila, ay dahil papabalikin kayo sa dulo. Hindi kayo VIP ha. O wag pasaway. Wala pa rin masyadong pila guys. So ganito, tuturuan ko kayo ng technique. Layo lang tayo kasi bawal mag-video, mag-picture sa immigration. So ganito, just in case lang. Okay, so just in case guys na holidays, peak hours yung punta nyo dito tapos OA yung haba ng pila. Ito kasi yan, isang pila or line 1, line 2, and then ito yung mga foreign passport holders. Ang technique nyan guys is pumila kayo sa gitna, sa line 2. Kasi if ever sobrang haba na ng pila tapos wala masyadong pila sa foreign passport holders, ang ginagawa nila, binubuksan nila yung linya para yung mga nandito sa line 2 is makasingit sa foreign passports.
Ganon. Kasi kapag nandito kayo sa line 1, wala na yan eh. Wala na kayong chance na papuntahin pa kayo dito, kundi dito lang kayo. Tapos ang nasa dulo niyan kasi is yung mga PWD or senior na pasahero. Ganon. Okay? So ito again, no, napakalaki ng QR code dito. At ang maganda naman dito sa airport natin guys, meron na silang wifi na napakabilis. Just join yung NAIA Kemerut Ek Converge. Medyo mahina yung PLDT. Huwag kayo sa PLDT, okay? And after nun, wala na kayo gagawin, nakakain na kayo. Tapos nakapag bag drop na rin kayo, nakapag online check-in na kayo. Then pasok na kayo sa immigration. Okay? Tapos after immigration naman is security check. Then after security check, boarding area na yan. So doon tayo magkita-kits. Alright? Alright. More moments later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng security check. Grabe, wala pang 5 minutes yung immigration natin. This time guys, walang tinanong sa akin, tatak agad. Tapos pagdating ng security check, mabilis lang din naman yung pila. Yung mga laptops, mga iPads ninyo, kailangan yung ilabas. Tapos yun na. Tapos guys, ito pala, may tuturo ko sa inyo. Ito kasi yung, hindi naman siya pet peeve, pero naloloka lang ako. So anyway, ito. So after guys ng security check, itong mga upuan na to, ayan, guys, hindi yan upuan para hintayin ninyo yung mga kasamahan ninyo. Okay, upuan yan para mag-assemble ng mga gamit na pinaglalabas ninyo or magsuot ng sapatos and so on. Again, hindi siya waiting area. Hindi yan nilagay dyan para hintayin nyo yung mga kasama nyo. Ayan o, ginawa nila tambayan. So ang ending, ang daming gustong umupo sana, hindi sila makaupo, katulad nito ni ate, katulad nun ni kuya, kasi inoccupy na ng mga, ayan, nagchichikahan pa sila and so on. Sorry. So bali itong mga, basta mga ganitong mga ganitong nakatambay dito, bawal yan, ha. O sige. So after ng security check guys, wala naman ako nakikitang bago dito. Same old restaurant, same old convenience store, merong rent a wifi dito. Tapos ayan, may bilihan namang para mga duty free. Ayan, mga travel shop. Tapos may Coach, may Longchamp. And then ang ano pa rin guys, ang airport lounge is nasa taas pa rin. Ha? Akit lang kayo doon. Nandoon sa dulo ang Pugs, nandun din sa dulo ang A lounge. Tapos nandito naman ang Marhaba. Ayan o, kasi dati ang Pugs kasi nandito. Sinarado na siya guys. Yan, Marhaba na lang yung nakikita ko dito. Tapos, if you want mag-walk-in, as far as I remember, ang Marhaba nasa 2,500. Tama ba? Tapos, ang A-Lounge is nasa 2,000. Tapos, ang Pugs naman is nasa 3,000 pesos. For walk-in yun ha. Ayan. Nilaglag niya ate ang kanyang boarding pass. So ayan, may mga bilihan na. Ay guys, meron pala akong gustong dito, pabango. Wait lang ha. Puntahan ko lang to. Oh my god. Ay hindi, kala ko si Baby Mingyu. Si Jackson Wang pala. 1 minute 37 seconds later. Okay guys, so nandito tayo sa malapit sa mga boarding gates. And ito na ulit yung Blue Smith. Uy, thank you so much sa mga ka-Empinatics natin na nagtatry dito. Tapos sinasabi nga talaga nila na masarap na daw yung chicken na in-order natin palagi. Tapos usually, kapag pupunta sila dito, yung iba, palagi punuan sila. So anyway, ayun. Yay, lilipad na naman tayo. Okay, so gate 109 tayo. Well, malapit na lang. So, gusto ko sanang umupo para mag-discuss sa inyo yung free requirements. Sige, hanap lang ako ng upuan guys ha. Meron pa tayong 1 oras kasi bago ang boarding. Okay? So doon lang tayo sa medyo maluwag kasi nakakain naman na tayo. Actually yun dapat yung gagawin natin kaso doon tayo sa labas kumain. At hindi ko na ilabas yung laptop natin. So anyway, wait lang ha. Later. Okay guys, so nandito na tayo sa boarding area. Pero nandito tayo sa tumambay muna ako dito sa boarding area na 113. Tapos yung boarding gate naman kasi natin is 109. At meron pa tayong almost 45 minutes bago mag boarding time. So anyway, umupo lang ako dito para mag-charge and at the same time, i-discuss ko sa
sa inyo yung mga pre-requirements kapag meron kayong pupuntang ibang bansa or meron kayong travel international. First is yung arrival card. Sa Taiwan guys, meron silang arrival card, and again ha, walang bayad to. And this is open within 3 days before your arrival. So punta lang kayo ng twac.immigration.gov.tw. Ayun. Tapos submit arrival card. Pilapan nyo lang siya ng information ng departure nyo at saka arrival. And then yung hotel ninyo. And then that's it. Okay? Automatic papasok na yun sa system nila. Hindi nyo na kailangan mag-print out. Or kung gusto nyo screenshot nyo, okay lang din. Pero again, hindi siya hahanapin as long as nakapag-submit kayo. If ever naman na meron kayong changes na kailangan gawin, dun sa pinaka-website nila, merong update arrival card. Ilagay nyo lang yung card number ninyo, yung na-produce na arrival card number, yung birth date at saka nationality, tapos verify nyo lang, and then pwede na kayo mag-edit. Merong mga information na hindi nyo na pwedeng ma-edit. Just in case na grade out na siya at wala na kayong chance na mag-update, I would suggest gawa na lang kayo ng panibago. Walang problema kung gagawa kayo ng panibago kasi kung ano yung pinaka-last na nasubmitin nyo at pasok sa system nila, yun yung madedetect nila at the rest will be void. Okay? So tapos na tayo doon, and then nag-purchase tayo guys ng SIM card sa Klook. Yes, and guys, working pa rin yung Klook natin. Yun nga lang, for one time use na lang siya at saka for new user or first booking. If I were you, kung gusto niyo gumamit pa rin ng code natin, then gawa na lang kayo panibagong account, tapos add to cart nyo na lahat. Then may mga activities kasi guys na pwedeng i-add to cart lahat, pero yung katulad ng travel insurance at saka ng SIM cards, hindi nyo siya pwedeng i-add to cart Kailangan pag purchase nyo sa kanya, payment agad. So if ever na lang gagamitin yung code natin, Mark Paragas Klook pa rin, then gamit lang kayo na gamit. Okay? So turuan ko kayo kung paano mag-purchase at kung saan siya hanapin. Okay? So yun yung laptop natin guys. So nasa Klook tayo. Type nyo lang dito yung bansa na pupuntahan ninyo, katulad sa atin Taiwan. Usually lumalabas na agad yung SIM card dyan. Ang ginagamit palagi natin guys is eSIM. Itong logo na yan. Kahit mag-fill out kayo ng iba dyan, Bangkok, ayan, lalabas pa rin yan, ayan. Tapos sabihin natin, Hong Kong, lalabas pa rin yan, ayan. Okay? So, balik tayo ng Taiwan. And make sure na nakalagin kayo ha. Tapos, pwede kayong pumunta dito guys sa account niyo, then promo codes. Tapos type nyo lang dyan, Mark Paragas Klook. Mark Paragas Get out! Mark Paragas Klook. Click nyo lang yung redeem. Your redeem promo code already been used. Pero if ever hindi, lalabas yan dito, katulad nito. Okay, nakalagay dyan guys. Usage limit, 1 time na lang. Okay, so gawa na kayo ng panibagong account. So anyway, going back to Taiwan, ganito bumili. So, click nyo lang yung SIM card na yan. Ayan. So make sure naman guys na yung phone na ginagamit niyo is compatible. Okay, makikita nyo naman yon kapag inopen nyo kasi to sa mismong phone niyo, makikita nyo kung compatible yung inyong phone or hindi. And dapat meron siyang eSIM sa settings. Okay? So ito siya, ilang days nyo gagamitin. Meron dito hanggang 30 days. Tapos unlimited ba or per data lang, per day ang gusto niyo. So ang palagi kong ginagawa is unlimited, and then data only and data per day. So katulad nito, for 10 days guys, ang eSIM natin is 832 pesos. Kapag ginamit yung code natin, magle-less pa yan, pero syempre for one time use only lang. Ang ginagawa ko, for activities na lang siya. Like lahat ng activities na pwede kong gawin sa bansang pupuntahan ko, add to cart ko lahat, tapos doon ko i-apply yung ating promo code para mas malaki. Okay? So book now. And by the way, nakakonect pala tayo kay Converge. Okay. So meron tayong Klook Cash. And go to payment na. And then gagamit tayo ng GCash. Okay? So follow the instruction lang. And then okay na yun. So ayun guys, kapag nakapagbayad na kayo automatic, syempre pag pinuntahan nyo yung account niyo sa mobile app, nandun na siya. So puntahan natin. And kung napapansin nyo, nakalagay dyan activated. So ang gagawin natin guys, i-activate natin siya. I-install lang natin ha.
pwede nyo i-install yung SIM card or eSIM na binili ninyo guys at huwag nyo muna i-turn on yung data roaming. Kapag dating nyo dun sa bansang pupuntahan ninyo, saka nyo lang siya i-turn on. Para automatic, yun yung pinaka first usage ninyo at dun pala mag-run yung usage ninyo kung hanggang kailan nyo siya gagamitin. Okay? So, kapag mag-activate kayo guys ng eSIM, make sure na nakakonect kayo sa Wi-Fi. So, connect muna tayo guys sa Wi-Fi ni na Converge tayo. So ngayon, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-install ng eSIM na binili nyo sa Klook para pagdating nyo doon sa bansa pupuntahan ninyo, ito-turn on nyo lang siya, then okay na. So nakakonect na tayo guys sa Wi-Fi. Puntahan natin yung Klook ngayon. Punta kayo ng bookings, tapos makikita nyo na yung pinorchase ninyo. Click activate. Yan. Click lang yan. Confirm. Then wait tayo. eSIM is activating. Tapos activate ulit. Continue. Okay, done. Grabe, wala pang 1 minute. Tapos na. So ang gagawin nyo guys, pupuntahan nyo lang yung eSIM na yon sa settings, tapos cellular. Makikita nyo na yung eSIM na yon under eSIMs, okay? Tapos click nyo lang yon, ayan. Pwede nyo siyang pangalanan or palitan yung pangalan ng, sabihin natin, Taiwan. Tapos wala kayong gagawin ha, kasi sabi ko nga sa inyo, saka nyo lang siya ito-turn on pagdating nyo dun sa bansang pupuntahan ninyo. So kung ano yung settings ng phone ninyo after nyo siyang i-install, yun lang yon. Then ganito, pagdating natin sa bansang pupuntahan natin, pupuntahan nyo lang yung eSIM ulit, tapos saka nyo siya ito-turn on. Pag turn on ninyo, may makikita kayong data roaming. Make sure na naka-turn on din yon. Then after nun, okay na. Yun yung pinaka-last step niyo. Merong mga nagsasabi na bakit hindi daw nag-work yung eSIM nila kahit naka-turn on na. The reason why, kasi hindi nyo tina-turn on yung data roaming. Tapos, pwede na kayong umalis sa Wi-Fi, then okay na. Actually, hindi nyo na kailangan ng Wi-Fi guys. Paglapag nyo ng aeroplano, turn on nyo lang yung line ng eSIM ninyo. Tapos data roaming, turn on, okay na yon. Maghahanap na yun guys ng signal. And guys, ilang beses ko na itong ginagamit yung eSIM sa Klook, nakaka-receive ako ng OTPs. Okay? Walang problema yun. Alright, so that's it. And then, ano pa bang pwede natin pag-usapan? Pag-usapan natin yung buhay nyo. Charot lang. Okay. Ano pa ba? Wait lang ha. Nag-iisip ako ng topic. Naantok ako, buti na lang hindi tayo nagkape. Actually guys, wala na akong updates. Siguro kita-kits na lang tayo sa Taiwan, okay? Punta lang ako doon sa boarding gate natin. Meron na lang tayong 25 minutes before boarding time. And then, we'll see you in Taiwan. Alright? And kung may maalala pa ako na dapat sinabi ko ngayon, mamaya na lang, pagdating natin sa Taiwan. Alright? Alright! Sige, kita-kits later. Bye-bye.